ang Doctors on TV. Yes, at sa pagpapatuloy ng ating talakayan ngayong umaga and to know more about our topic, let's watch this. Idineklara ng Department of Health ang buwan ng Pebrero bilang Dental o Oral Health Month. Layunin nito na lalo pang mapaigting ang kampanya ng pamahalaan kaugnay ng tamang pangangalaga ng mga ngipin at oral cavity. Isa ito sa nakikitang solusyon ng kagawaran upang matugunan ang kalagayan ng bansa kung pag-uusapan ay ang oral health status. Ang Pilipinas kasi ay itinuturing na isa sa mga nahuhuling bansa sa Western Pacific region pagdating sa oral health. Tinatayang nasa 92.4% ng mga Pilipino ang may dental caries, habang nasa 78% ang may periodontal disease. Samantala, nasa 8 out of 14 milk teeth o temporary teeth at 1 out of 7 permanent teeth ng isang 6 na taong bata ang may tooth decay o bulok ng ngipin. Ayon sa mga lumalabas ng mga pag-aaral, ang poor oral health ay maaaring makapagdulot ng maraming karamdaman, kabilang na ang sakit sa puso o heart diseases. Kaya naman ngayong umaga, tuturuan tayo ng mga experts ng mga tamang pamamaraan at tips sa pangangalaga ng ating oral health. Dito lamang sa Doctors on TV. Alright mga kasambahay, at yan po ang ating talakayan ngayong umaga patungkol sa pangangalaga ng ating mga ngipin, at in line po yan sa celebration ng Department of Health ng Oral Awareness Month. Okay, Dr. Trina? Yes, and today to discuss yung Oral Health Month na sineselebrate nga ng Department of Health, we have with us Dr. Lilian Lasaten Ebuen. She's a dentist for almost 25 years and has joined other dentists in the service of the community. So she sits as the founding president of the International Association of Oral Medicine and Toxicology Philippines. She's also an advocate of mercury-free dentistry. So, good morning, Dr. Ebuen. Good morning. Good morning and welcome po sa Good morning. Napaka-aga yung gumising. Yes, thank you for inviting me here. Maraming salamat po. Before we proceed to our topic, Doc, ako medyo concerned, not really concerned, but very curious dun sa advocate po ninyo na mercury-free dentistry in the Philippines. Yes. Gano'n nakatagal tong advocacy nyo na ito? Since 1989. Wow. Yeah. Medyo matagal na rin. Matagal na, di ba? Pero, Pero, doktora, ha? 1989, nagkakaroon na tayo ng advocacy na ganito. Sinasabi natin na bawal dapat yung mercury kasi napa-flash natin sa mga rivers yun, di ba? It's very dangerous. Pero bakit up to now, majority pa rin ng practice, gumagamit pa rin ng mercury? O hindi kaya hindi pa rin maganda ang facility nila para ma-flush out yung mercury properly, where it should be flushed? Well, okay. Kasi ngayon, ang curriculum sa mga dental colleges, tinuturo pa rin kasi siya. And hindi pa siya na totally aayos sa voided kanyang- out, hindi pa. 89 So, pa eh. pag graduate ang dental student sa College of Dentistry, they may choose not to use mercury fillings anymore. Pero sa school, they are bound to follow and use mercury fillings. Okay. Why? Kasi yun po yung Nakalakihan na, gano'n? tinuturo sa school and minimix po ito sa metal alloys para maging amalgam. Amalgam. Yeah, Yeah, dental amalgam tawag. let's talk about that, Doktora. Kasi para sa kaalaman din ng mga nanonood, what is mercury? Why do we have, kasi hindi natin alam yan. Alam natin, bawal yan sa katawan ng tao. Kasi it's poisonous, mercury is, right? Dok, tapos pala, nagagamit siya before sa pag-fill. Ito ba yung kulay black na pagkasira yung Silvery, ngipin oo. mo or silver? Parang black siya Yes. pag natagal, Yes, Dok. actually. Silver siya initially, na nilalagay pagka may butas yung ngipin mo? Yes, kasi ano siya metal filling siya. So, yung mercury, elemental mercury, liquid siya, they compound it with metal alloy powders para maging solid. Solid. Yun. So, siya lang yung pinakamatigas na tooth filling material na pwedeng ilagay sa ngipin. But that was before. Pero ngayon, in the advent of technology dito sa science and dentistry, we're so advanced, ang dami ng magagandang materials na hindi naman
kailangan. Ang logic nun, Doc, mercury. matakpan yung butas. Yes. So, pwedeng palitan ng iba pang mga bagong materials na pwedeng gamitin. Yes. Okay. Na So- hindi mabulok yung ngipin. Yes. Yes. So what do you do, doctor, as an advocate of the mercury-free dentistry here in the Philippines? Kasi maganda yung campaign mo Doc. Sabi nga namin, ngayon lang namin narinig na 1989 pa pala yan. Nandyan ka na. How do you advocate that? Well, I support Department of Health. Yeah, okay. And I also support Department of Environment and Natural Resources. We attend the United Nations Environment Program. There's a world treaty. We talk about mercury. So, ongoing na Sir, po there's yun. been an ongoing international discussion There regarding is. this. And the Philippines signed the treaty Okay. noong 2013. Doktora, ako talaga curious. Yes. We started off with the advocacy noong 1989. Alam namin ni Lynn yan kasi yun yung ginagamit na feeling natin nung bata tayo, Lynn. Alam natin to. So, alam din naman natin, part of it is mercury. Doktora, kung 1989 pa yan, may feeling na tayo noong 1989, Lynn. Yes. Oo. Up to now, doktora, may advocacy pa rin na ganito. And in fact, may alam tayo na isang facility na kung may mercury feeling ka, may amalgam ka, dapat ito ay nilalagay sa isang container at siniship out. Hindi ito dapat nakasali doon sa pag-flush nila doon sa mismong facility sa mga dental institutions. No? Doktora, can you help us understand kung Yeah, bakit actually, hanggang ngayon na mimiligro pa rin ang kapaligiran natin sa posibleng pagkalat ng mercury sa ating mga cleavers? Kasi actually, hindi lang naman dentist ang gumagamit ng mercury. Marami ring company gumagamit ng mercury. Pero sa dental side, ginagamit po ang mercury doon nga sa tooth filling na amalgam. Bakit tayo nagko-contribute? Kaming mga dentist, paano kami nakakapag-contribute ng mercury waste sa sewer? So, pag nag-tooth filling kami, naglagay kami ng tooth filling na may mercury, magmumog yung patient, babagsak yan sa cuspidor. Tapos, pag nag-drill kami ng mercury filling, bababa din yan, tatapon din yan sa wastewater natin. Yun. So pagka, halimbawa, nag-decide ka na natanggalin, papapalitan mo na, i-drill mo yon para matanggal, di ba? So is that what you're saying, na tumatapon ngayon sa sewerage natin? Well, actually, we don't really push strongly for the removal. Okay. Because when we remove mercury ng walang proper protocol, hindi rin healthy for our patient. Hindi rin healthy para sa dentista. Kasi merong safety protocol and safety handling ng mercury filling. Yun. If you remove it, you have to wear gas mask, and isolated yung room. And, Kasi I think yeah. recently meron ng mga procedures that you can replace yung mga filling nyo with the newer materials. So, may protocol pala for that. There is a protocol, pero mag-iingat po tayo kasi pag pinatanggal naman natin yung amalgam mo sa ngipin, ma-expose naman tayo sa mercury vapor. Pero pag nandun naman siya sa ngipin natin, ano naman ang possibility na magawa nun sa health natin, Doc? Kasi alam nga natin, kung yung pagtanggal nga, kinatatakutan natin. What more yung naka-implant siya mismo sa ngipin mo? Ano ba ang ang complications niya, doctor, yung mercury filling? Okay, well, it is identified that mercury vapor is a neurotoxin. So, pag sinabi nating neurotoxin, kapit po to sa nerves natin. So, it goes straight to our brain cells and it affects our brain Kasi minsan, di ba, yung mga Japanese, they're so scared na kumain ng mga isda na galing sa ilalim ng dagat kasi na-expose sa mercury. How much more kung nakadikit, sabi nga ni beloved Lynn ko how much more kung naging feeling siya. Pero doktora, meron akong follow-up questions on that, no? Meron kasing, parang merong facility, doktora, na sa pagtapon ng mercury filling, hindi dapat siya niluluwa doon sa, tawag dito, doktora, ano yung Sa sink cuspidor, ninyo? yan. Oo. So, merong sistema na nasusstore siya sa isang facility na maliit, which we do not tapon in the Philippines. Binabalik natin ito sa supplier, which I think is Europe. Doktora, we are call we that ilang mercury separator. separator? So as if we spit on the cuspidor, masasala niya yung mercury particulate doon sa mercury separator para pag lumabas siya
sewer, Wala malinis. na. Walang mercury Na matatapon doon. How many dentists, doktora? How many percent na gumagamit ng ganun? Right These now, days? hindi pa po kasi siya widely being recognized in Philippines. And there are a few dentists who does it, but hindi natin masabi talaga kung what is really good in our practice na talagang safe yan or not. So, ngayon, we push na sana wag munang mag-removal kasi pag tinanggal, mas toxic for our patient, mas toxic din sa Okay. operator unless you are fully equipped with Wow. this gadget. Yeah. Siguro ang magandang natutunan natin dito, doktora, pag pupunta tayo sa dentist, sabihin na natin, ayaw namin ng mercury filling. Di ba? Yeah, actually, yan eh. Oo. Karapatan naman ng pasyente Oo. to know kung ano talaga yung ilalagay na tooth filling, hindi yung, sinabi, hindi, itong maganda para sa'yo. Oo. But ikaw, as a patient, dapat Ay, mahal! may choice ka rin, di ba? You make a choice. You make a choice. Oh, Kasi hindi, Doc. Gusto ko ng ganito. Yan. Kasi minsan natatakot kami sa dentist kung ano sinabi. Yun na lang.